So ngayon, inihatid natin si Corazon sa kanyang muling hantungan ay ipinagdiriwang ng simbahan ang dakilang kamistahan ng Kristong Hari. No? So, kaya po kagabi nagbihiya rin, no? Na mula kagabi hanggang kanilang madaling araw na prosesyon sa karangalan ni Jesus, ang aming hari. Bahagi yun na kinikilala namin na nawa siya ay tunay na maghahari sa atin. Nakita naman namin sa krus. Bahagi yun, yung salitang Indre. Ang ibig sabihin ay Jesus na taga-Nazaret, hari ng mga Hudyo. Doon siya namatay. Magamat hindi lang siya hari ng mga Hudyo, ngunit hari siya ng lahat ng mga nananalig. Sabi nga sa Ebanghelyo natin, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Pero yung pag-aaral ng susunod ay nakapasi sa pagtubos para sa atin sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. At bahagi rin na nawa, makita namin na nawa ang ating mga paghinilay nitong mga nakalipas na ito, isang ayaw natin yun. Ang panyaya ng Diyos ay manatili tayo dapat hanggang wakas bilang mga pinagkaharian ng ating Panginoong Yesus Cristo. Kaya maganda yung ipinahayag ng isang magnanakaw na kasama niya nakapako sa krus. Na ipinahayag niya na huwag siyang kalimutan sa kanyang pag-aari. At nawa, ito rin yung mga bagay na nawa ay magiging pamangkayan natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano na para may Corazon at iyatin natin sa uling ng tuma. Kaya ngayon sabi ni Jesus, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Kaya bahagi mo yun, yung ating pananampalataya sa pananampalataya natin, nagnanais na tayo ay tunay na pag-aliyag niya doon sa kanyang kaharian. Nakita ko natin sa unang pagbasa na pinahiran ng langis si David. Tayo rin bilang mga anak ng Diyos, nakisalan tayo kay Jesus. Pinahiran din tayo ng langis at tayo ay bininyagan. Nung tayo ay mayroong pilar, kami mga pari, pinahiran kami ng langis sa aming mga kamay. At sa nalimo, yung mga may sakit, huwag kayong matakot na magtapahin ng langis sa gitna ng inyong karamdaman, sa gitna ng ating karamdaman, sapagkat hindi pagkilala natin na nais natin na kahit na sa gitna ng ating karamdaman o maaaring hanggang sa uling sandali ng ating buhay sa daigdig na ito, ay maliwanag natin kaisa tayo na Jesus sa kanyang pag-aari. Alisin nyo yung lumang kaisang na kapag nagpatawa ng pari, mamamatay na. Alam nyo, sa totoo lang, magpapahid man kayo ng langis o hindi sa gitna ng inyong karamdaman kapag oras na. Pero ano yung biyaya yung binibigay ng pagpapahid ng langis sa mga may sakit? Well, sabi na natin, yung kapag
may karamdaman na rin na ako'y nakikiisa kay Kristo sa gitna ng aking karamdaman. Nanais ko ipamanig na rin na ako'y kay Kristo sa gitna ng aking kapatayuan hanggang sa huling sandali ng aking buhay at hanggang doon sa kaharian. Kasi nais nga isama tayo ng Diyos, kaya mas siya ay napako sa krus para tayo tubusin sa mga kasalanan. At pangalawa, na yung pagkapahin doon ng langis sa mga may sakit ay may kaakibat yun na pagpapagaling, no? Hanggang hindi mo nabubulog. Nakakalungkot na ako isa kapag may sakit. Nagpupunta tayo sa albularyo, nagpupunta tayo sa mga espiritista, pero hindi tayo nagpupunta sa pari. Tayo ay mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. So bahagi yun na nawa ko ay pakinabangan natin na bago sa utos ng Diyos na kung tutusin yung pagpupunta sa mga espiritista at mga albularyo na bago sa unang utos ng Diyos. So bahagi yun. Pero ano yung makita natin? Kapanatagal na umisang italin na ako sa Diyos. Sa gitna ng aming karamdaman at kapanatagal ng mga ulila. Naalin, hindi na pumunta sa impyerno yan. Bakit? Ay nakahingi ng tawad yun. Pinahiran ng langis. Kasi isa rin yun sa biyaya na ibinibigay ng pagpapahin ng langis, kapatawaran ng mga kasalanan. Sigurado hindi na pupunta sa impyerno. Pupunta na pagkakagal sa langit. Hindi natin alam. Mayroon lang kasi tayong purgatorio. Yung iba hindi ko naniniwala sa purgatorio. Tayo naniniwala sa purgatorio. Kasi bakit po? Yun ay turo ng katarungan. Kayo ba? Papayag ba kayo? No? Na itong mga kurap na ito, halimbawa ay namatay, ay nakapangumpisal, pupunta sa langit, kagad-agad. Sabihin, hindi, dapat sa impyerno, nakapangumpisal yun. Napatawad yung kanilang kasalanan. Ba't napapupunta niya sa impyerno yan? Nagsisiyan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ayaw tayong purgatorio. Pumunta yan sa langit, kumalin, diretso yan, kumalin, nabayaran nila yung kanilang kinurap. Kung hindi, saan sila pupunta? Sa purgatorio. Kasi kataro nga yan. Paano yung awa ng Diyos? Walang problema yung awa ng Diyos. Kasi bakit? Hindi na sila pumunta sa impyerno. Yan din po yung katailanan kung bakit napakahalaga yung pagkapain ng langis sa mga may karamdaman. Bahagi ko yun na kung saan huwag natin kalimutan na malaki yung nagtutulong nun na kapanatagan. Kasi yun naman alam natin kapag yung isang mahal natin sa buhay, aalis. Nagkakaroon tayo ng kapanatagan. Maganda naman yung kanyang panunungan. Pero kung hindi tayo sigurado kung maganda ba o pangit ng kanyang panunungan, marami tayong pag-aalala at pangamba. Pero yun naman huwag natin kalimutan. Nais ng Diyos. Natin, katulad na ipinamanig niya, ay nawa